Sa isang payapang hapon sa baryo San Marcelino, ang tunog ng kalimbang ng taho ni Ezekiel Roldan ay lumalapit sa bawat kabahayan. Sa kabila ng kanyang anyo, isang payat na binata, medyo gusgusin, at laging suot ang kanyang butas-butas na tsinelas. Kinikilala siya bilang isang masipag at mabuting tao sa kanilang komunidad. Hindi niya alintana ang mga mapanirang salita ng ilan, ni ang tingin ng panghuhusga mula sa mga may kaya. Alam niyang may mas mataas na layunin ng kanyang bawat hakbang. May ahon mula sa kahirapan ng lola niyang si Aling Norma, na siyang nagpalaki sa kanya simula nang siya'y 6 na taong gulang pa lamang. Ezekiel, baka pwedeng dagdagan mo ng arnibal ha? Medyo mapait yata ang taho ngayon, sabi ni Aling Petra, ang matandang tindera ng gulay sa palengke. Opo, Aling Petra. Next time po, dagdagan natin ng tamis. Tugon ni Ezekiel na may ngiti, sabay kuha ng barya mula sa kanyang lumang kahon ng kita. Sa kabila ng maliit na kita araw-araw, hindi siya kailanman nagkulang sa ngiti o malasakit sa kanyang mga suki. Pag-uwi niya sa kanilang munting barong-barong, nadatnan niya si Aling Norma na tumatahi ng mga butas na punda. Bagamat bulag sa isang mata, hindi ito naging hadlang upang maging produktibo ang matanda. Ngunit alam ni Ezekiel ang hirap na pinagdadaanan ng lola niya. Kaya't sa tuwing may oras siyang libre, binabasa niya ang mga lumang business magazines na natagpuan niya sa junk shop. Lola, tingnan mo po, pakiramdaman niyo po. Biro ni Ezekiel habang inaabot ang isang magazine. Sabi dito, mas mainam daw na mag-invest sa mga produktong patok sa masa. Gusto ko pong subukan yung sinasabi nilang organic taho. Anak, kung gusto mong subukan, gawin mo, sagot ni Aling Norma. Pero huwag mong kalimutang mag-ingat. Ang maganda sa negosyo ay hindi lang kita. Importante ring mapanatili ang tiwala ng mga tao sa iyo. Sa mga ganitong pagkakataon, si Joyce ang nagsisilbing guro at kaibigan ni Ezekiel. Isang gabi, habang nakaupo sila sa harap ng maliit na lampara, nagtuturo si Joyce ng simpleng mathematics sa kanya. Ezekiel, kapag ganito ang puhunan mo, kailangan mo itong i-multiply sa 5 beses para makuha mo ang tamang tubo. Kaya't huwag kang matatakot sumubok ng bagong paraan. Salamat talaga, Joyce, sagot ni Ezekiel. Minsan naiisip ko, bakit pa ako nangangarap? Parang ang layo-layo ng pangarap ko. Ang mahalaga, Ezekiel, ay ang mga hakbang mo ngayon, wika ni Joyce habang hinawakan ng kanyang balikat. Hindi mo kailangang makarating agad sa dulo. Ang importante, hindi ka tumitigil sa paglalakad. Lumipas ang mga buwan. Patuloy ang pagsusumikap ni Ezekiel. Sa tuwing babalik siya sa palengke, unti-unti niyang napapansin na dumarami ang kanyang mga regular na suki. Ngunit hindi ito nagiging madali. May mga araw na mababa ang benta, may mga oras na nauubusan siya ng arnibal, at may mga pagkakataon na iniisip niyang sumuko na lang. Ngunit sa tuwing uuwi siya at makikita ang lola niyang masaya sa kahit konting ulam, napapawi ang kanyang pagod. Lola, tingnan niyo po itong kita natin. Tuwang-tuwang, sabi ni Ezekiel isang gabi habang inilalapag ang mga barya sa lamesa. Unti-unti na po tayong nakakaipon. Baka po sa susunod na buwan, makakabili na tayo ng bagong tsinelas. Oo nga anak, sabi ni Aling Norma habang hawak ang lumang tsinelas ni Ezekiel. Pero anak, hindi tsinelas ang nagpapakilala sa tao. Ang nagpapakilala sa iyo ay ang sipag, tiyaga, at ang pagiging tapat sa kapwa. Habang tumatagal, lalong tumibay ang paninindigan ni Ezekiel. Hindi lang para sa kanyang lola, kundi para na rin sa sarili niyang pangarap, ang makapagtayo ng isang negosyo na hindi lang makakatulong sa kanilang pamilya, kundi pati na rin sa ibang nangangailangan. Sa tuwing iniisip niya ang kanyang lola at ang mga natutunan niya kay Joyce, naiisip niya na balang araw, magtatagumpay rin siya. Ezekiel, tandaan mo, sabi ni Joyce
bago sila maghiwalay isang gabi. Ang bawat maliit na hakbang, kapag pinagsama-sama ay nagiging malaki. Hindi mo kailangang madaliin ang lahat. Ang mahalaga, patuloy kang lumalakad. 3 taon ang lumipas mula nang mangarap si Ezekiel na mapaganda ang buhay nila ni Aling Norma. Sa kabila ng kanyang pagsusumikap, nanatili siyang isang taho vendor sa mga kalsada ng San Marcelino. Ngunit sa kanyang puso, hindi na siya kontento sa simpleng buhay na iyon. Nakapag-ipon siya ng kaunting pera mula sa kanyang araw-araw na benta at isinugal niya ito sa mas malaking plano, ang pagtatayo ng sariling taho manufacturing. Puno ng determinasyon, bumili si Ezekiel ng ilang kagamitan. Isang luma ngunit maayos na steamer, ilang kaldero, at mga bote ng arnibal. Nagpatayo rin siya ng maliit na barong-barong sa bakuran nila upang maging munting production area. Noong una, masaya at sabik siya. Pinakiramdaman niya ang posibilidad ng mas malaking kita. Subalit mabilis ding bumagsak ang kanyang tiwala sa sarili nang masira ang mga kagamitan niya makalipas ang ilang linggo. Ang steamer ay tumigil sa paggana at ang ilan pang gamit ay pawang depektibo. Napaisip siya kung bakit siya nagmadaling sumugal nang hindi sigurado. Bakit ko ba kasi ginastos lahat ng ipon ko? Wala na akong matatakbuhan. Malungkot na sambit ni Ezekiel sa kanyang sarili habang hawak-hawak ang kanyang notebook ng mga ideya. Sa likod ng kanyang isip, narinig niya ang boses ni Joyce, ang kanyang tagapayo at kaibigan, na minsan nang nagbigay ng simpleng payo. Ezekiel, bago ka pumasok sa kahit anong negosyo, alamin mo muna kung uubra ito. Kailangan mong magplano. Ngunit ngayon, kahit anong plano ang kanyang gawin, tila wala nang natitirang pondo para muling magsimula. Wala siyang collateral, walang ari-arian, walang lupa, at wala ring malalapit na kamag-anak na maaaring magpautang. 3 beses siyang naglakas loob na pumunta sa lending groups sa bayan, ngunit lagi siyang tinatanggihan. Nakayuko siyang lumalabas sa opisina sa bawat pagtanggi, ramdam ang bigat ng bawat salitang, "Pasensya na po, pero hindi namin kayo matutulungan." Sa mga sandaling iyon, pakiramdam niya'y napakaliit niya. "Joyce, bakit ganito? Parang lahat ng ginagawa ko, laging mali." Sabi ni Ezekiel isang gabi habang nakaupo silang dalawa sa may lumang lampara. Pinayuhan siya ni Joyce na gumawa ng feasibility study upang maipakita sa mga lending institutions na may plano at direksyon ang kanyang negosyo. Naisip niya, baka sakaling makumbinsi ang isa sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, walang gustong makinig sa kanya. Maraming beses na siyang nagpresenta sa mga lokal na microfinance forums. Ngunit sa tuwing darating siya, tila hindi siya nakikita. Para sa kanila, isa lamang siyang taong walang diploma. Isang tao sa tsinelas na walang kredibilidad sa mundo ng negosyo. Isang araw, matapos ang lahat ng iyon, naisip niyang subukan ng isang online loan platform na nakikita niya sa mga advertisement sa social media. Baka ito na ang sagot, bulong niya sa sarili. Nag-register siya, nagsumite ng requirements, at naghintay. Pagkalipas ng ilang araw, nakatanggap siya ng mensahe na aprobado ang kanyang loan. Halos hindi siya makapaniwala. Sa sobrang tuwa, agad siyang nagbayad ng application fee at processing charge na umabot ng 3,000 piso. Ngunit nang dumating na ang araw ng promised loan release, wala siyang natanggap. Nawalan na rin ng tugon ang online platform. Doon niya napagtanto na naloko siya. Pakiramdam niya ay parang binagsakan siya ng langit at lupa. "Lola Norma," sambit niya habang nakatingin sa natitirang mga kagamitan sa kanilang bakuran. "Mukhang wala na tayong maasahan. Nawalan pa tayo ng huling ipon ko." Ngunit kahit masakit at masakit, hindi sumuko si Ezekiel. Sa mga gabing tila lahat ay tumalikod sa kanya, sinulat niya ang kanyang mga plano at ideya sa isang luma niyang notebook. Minsan, natutulog siya habang hawak ito at gigising siyang nakadikit pa rin ng lapis sa kanyang kamay. Isinulat niya ang bawat posibilidad, bawat hakbang na maaaring gawin,
bawat bagong paraan upang muling makabangon. Hindi niya alam kung kailan at paano, ngunit alam niyang kailangan niyang magpatuloy. Ang notebook na iyon ang nagsilbing tagapagpaalala na kahit na anong mangyari, hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Isang umagang abala si Ezekiel sa pagbebenta ng taho sa palengke. Pumapasok na ang init ng araw, ngunit hindi pa rin natatapos ang kanyang paglalako. Sa bawat hakbang niya, ramdam niya ang bahagyang kirot sa mga paa mula sa kanyang lumang tsinelas. Ngunit gaya ng nakagawian, tuloy pa rin siya, pilit na hinahatak ang mabigat na taho container habang tinatawag ang mga suki sa palengke. Mainit na taho, bagong gisa, tara na't bumili. Sigaw niya. Ilang mga bata ang tumakbo papalapit at ang ilan naman sa mga suking tindera ay nag-abot na ng barya. Dobleng arnibal po ba, Aling Petra? Tanong niya habang binubuhos ang taho sa plastic cup. Oo nga, Ezekiel. Aba, ang sipag mo talaga, ha? Kahit mainit ang araw, heto't naglalako ka pa rin. Tugon ng matanda. Nginitian na lamang ito ni Ezekiel at nagpatuloy sa paglalako. Papalayo na siya sa palengke nang mapansin niyang may matandang lalaki na tila nahihirapan sa paglalakad. Natapilok ito at napaupo sa bangketa. Mukhang hirap tumayo. Agad niyang ibinaba ang kanyang container at lumapit. Lolo, ayos lang po ba kayo? Ano pong nangyari? Ay anak, napalakas yata ang hakbang ko. Hindi ko nakita yung bato sa gilid. Sagot ng matanda habang hawak ang kanyang paa. Mabilis namang inalalaya ni Ezekiel ang lalaki. Tara po lolo, itabi ko kayo sa lilim. Pahingahan niyo muna ang paa niyo. Nang mailipat ang matanda sa isang mas maayos na lugar, tinanong ni Ezekiel, may kasama po ba kayong pamilya rito? O may bahay malapit lang? Oo, nandyan lang sa kanto. Kung maihahatid mo ako, mas mabuti. Sagot ng matanda. Hindi na nagdalawang isip si Ezekiel at tinulungan niya itong makabalik sa bahay nito. Habang naglalakad, napansin ng matanda ang kalumaan ng tsinelas ni Ezekiel at ang pawisang mukha nito, ngunit hindi niya nakita ang anumang bakas ng reklamo. Sa halip, napansin niya ang tiyak na mga hakbang at maingat na pag-alalay ng binata. Anak, ano ba ang trabaho mo? Tanong ng matanda habang sila'y naglalakad. Magtataho po ako, lolo. Kahit mahirap, masaya naman po ako. Kailangan pong magtrabaho para sa lola kong si Aling Norma. Sagot ni Ezekiel, medyo nahihiya ngunit tapat sa kanyang sagot. Pagdating nila sa bahay ng matanda, inalok siya nito ng malamig na tubig. Halika, upo ka muna at magpahinga. Ano ba ang pangalan mo? Tanong ng matanda. Ezekiel Roldan po. Sagot niya. Ako'y si Herminio Alvarez. Wika ng matanda. Dati akong executive ng isang malaking kumpanya sa Maynila. Pero ngayon, retirado na. Simple na lang ang buhay ko dito. Naku, napakaganda naman po ng naging trabaho ninyo. Siguro po maraming mga tao ang natulungan nyo noon. Ani Ezekiel. Ngumiti si Herminio. Marami, oo. Pero ngayong wala na ako roon. Mas gusto kong makita ang mga kabataan na may sipag at tiyaga na gaya mo. Napaisip ang matanda at maya-maya ay nagtanong. Sabihin mo nga sa akin, Ezekiel, kung bibigyan ka ng pagkakataon, ano ba ang pangarap mo sa buhay? Napatigil si Ezekiel. Hindi siya sanay na tanungin ng ganoon. Karamihan ng tao'y hindi siya pinapansin o inaasahan. Ngunit ngayon, heto si Herminio, interesadong marinig ang kanyang kwento. Tumango siya at nagtipid ng ngiti bago magsimula. Matagal ko na pong pangarap na makapagtayo ng sariling negosyo. Isang organic soy product line po sana. Hindi lang taho. Gusto ko pong subukan gumawa ng soy candles, soy skincare products, at mga iba pang produktong pwedeng ibenta ng maramihan. Interesante, sabi ni Herminio habang nagkakape. Hindi madali yan, Ezekiel. Pero ang nakikita ko sa'yo, may dedikasyon ka. Hindi lang yan basta-basta pangarap. Mayroon kang malinaw na ideya. Sana po. Pero minsan po kasi,
pakiramdam ko, masyadong malayo yung gusto kong marating. Ang hirap po kasi kapag walang pera, walang koneksyon, at wala rin pong diploma. Ani Ezekiel na medyo napabuntong hininga. Napatango si Herminio. Hindi madaling magsimula, pero hindi rin imposible. May mga seminar sa Maynila na nakatutulong sa mga gaya mo. Mga SME seminars na naglalayong magbigay ng kaalaman at resources sa mga nagsisimula pa lang. Gusto mo bang subukan? Talaga po? Paano po ako makakadalo roon? Tanong ni Ezekiel, halatang napupukaw na ang interes. Eto, bibigyan kita ng invitation, sagot ni Herminio. Agad niyang hinanap ang isang brochure sa kanyang bag at iniabot kay Ezekiel. Pumunta ka sa Maynila sa susunod na buwan. Ako na ang bahala sa pamasahe mo. Siguraduhin mo lang na gagamitin mo ang natutunan mo. Halos hindi makapaniwala si Ezekiel sa narinig. Maraming salamat po, Ginoong Herminio. Hindi ko po sasayangin ang pagkakataon na ito. Gagawin ko pong lahat ng makakaya ko. Napangiti si Herminio. Siguraduhin mo lang na pag-uwi mo, bitbit mo ang mas malawak na kaalaman at lakas ng loob. Baka isang araw, ikaw na ang magtuturo sa iba. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ni Ezekiel ang bagong pag-asa. Parang may liwanag sa harap ng madilim na daan. Hindi na ito basta pangarap lang. May direksyon na siyang pupuntahan. Ang pagdalo ni Ezekiel sa seminar sa Maynila ay tila pagpasok niya sa isang bagong mundo. Pag-upo pa lamang niya sa silya ng malaking conference hall, ramdam na niya ang bigat ng kaalaman sa paligid. Napapaligiran siya ng mga taong naka-coat and tie, mga negosyanteng malinis ang damit, at ilan pang profesional na mukhang bihasa na sa mundo ng negosyo. Siya lamang ang nandoon na may butas-butas na tsinelas, ngunit pilit niyang itinuwid ang postura at hinanap ang kumpiyansa sa sarili. Nagsimula ang seminar sa isang presentasyon tungkol sa scaling. Hindi niya maintindihan noong una ang kahulugan nito. Narinig niya ang mga salitang economies of scale at market expansion, at para bang umiikot ang mundo sa dami ng technical na termino. Ano ba ang scaling? Tanong niya sa sarili habang sinusubukang sumabay sa daloy ng diskusyon. Nang mag-break, tinangka niyang makipag-usap sa isang facilitator na tila mabait ang dating. Sir, pasensya na po kung baguhan ako. Pwede niyo po bang ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng scaling? Tanong ni Ezekiel. Ang facilitator, na si Kaloy Destro, ay tila nagulat sa tanong ngunit ngumiti ito. Scaling? Simple lang yan. Ibig sabihin, paano mo mapapalago ang negosyo mo nang hindi lang sa isang lugar? Para bang kapag may maliit kang tindahan ng taho sa kanto, paano mo ito mapapalaki para magkaroon ng branches sa iba't ibang barangay? Parang magtayo ng franchise? Tanong ni Ezekiel. Eksakto. Pero hindi lang basta paramihan ng pwesto. Dapat alam mo rin kung paano bumaba ang gastos habang lumalaki ang kita mo. Sa ganun, may kita ka kahit malaki na ang negosyo. Paliwanag ni Kaloy. Mula noon, naging gabay na ni Ezekiel si Kaloy. Sa tuwing magkikita sila, tinuturuan siya ng iba't ibang konsepto na noon lang niya naririnig. Katulad ng microfinancing na nagpapaliwanag kung paano makakautang kahit wala kang malaking collateral, at ethical sourcing na tumutukoy sa pagkuha ng materyales mula sa tamang pinanggagalingan, hindi lang para makatipid, kundi para makatulong sa komunidad. Kung gusto mong makapagsimula ng maayos, Ezekiel, kailangan mong magplano. Hindi pwedeng tira lang ng tira, sabi ni Kaloy sa isang pagkakataon. Nagpasya si Kaloy na maglaan ng oras tuwing Sabado para turuan si Ezekiel sa public library. Sa unang pagtuturo, hinanapan ni Kaloy si Ezekiel ng isang lumang desktop computer na donasyon ng isang kaibigan. Heto, luma na, pero kaya pang gamitin. Turuan kitang gumawa ng simpleng business plan. Una, kailangang ilista mo ang produkto mo. Ano ba talaga ang main product mo? Taho po, organic taho, sagot ni Ezekiel. Okay, saan mo kukunin ang soybeans?
Anong proseso ang gagamitin mo? Magkano ang gastos kada batch? At magkano ang kita mo kada baso? Sunod-sunod na tanong ni Kaloy. Isang seryosong pag-aaral ng negosyo ang nangyari sa loob ng library na iyon. At si Ezekiel, bagamat hindi sanay sa ganitong klaseng trabaho, ay matiyagang nakikinig at sumusunod sa mga utos ni Kaloy. Habang natututo siyang gumamit ng computer, nakahanap si Ezekiel ng isang online course sa entrepreneurship na libre lamang. Sa tulong ni Kaloy, naitama niya ang ilan sa mga maling konsepto niya sa negosyo. Gabi-gabi pagkatapos ng kanyang paglalako, kahit pagod na pagod, sinubukan niyang tapusin ang mga module. Nandyan yung inaantok siya habang nanonood ng lecture video, ngunit pinipilit niyang mag-focus dahil alam niyang ito ang magdadala sa kanya sa mas maganda pang kinabukasan. Ezekiel, natapos mo na pala ang course. Ayon sa badge mo, certified ka na sa basic entrepreneurship. Congratulations! Sabi ni Kaloy sa tuwing natatapos nila ang weekend session nila. Ngunit hindi lahat ay naging madali. Nang simulan ni Ezekiel ang pagsusulat ng mga business proposal para sa mga local investor, halos palaging nauuwi ito sa pagtanggi. Sinubukan niyang makipag-usap sa mga taong may pera, mga negosyanteng kilala sa kanilang lugar. Subalit sa tuwing magsasalita siya, agad napupunta ang kanilang tingin sa kanyang suot. Ang kanyang tsinelas na butas at simpleng damit ay tila naging harang sa kanilang pakikinig. Pasensya na, Ezekiel. Mukhang hindi ito ang tamang panahon para sa amin. Sagot ng isa sa mga tiningalang investor sa lugar. Ang iba naman, hindi na siya sinisilip sa mata, hindi dahil sa business plan niya, kundi dahil sa kanyang itsura. May mga narinig pa siyang bulong sa likod. Taho vendor? Naku, parang hindi seryoso yan. Hindi nila maintindihan, Kaloy. Minsang sabi ni Ezekiel sa mentor niya, kahit anong galing ng proposal ko, nakikita lang nila kung paano ako magbihis. Parang hindi nila kayang makita kung ano ang kaya kong gawin. Tandaan mo ito, Ezekiel. Sagot ni Kaloy. Lahat ng tagumpay, pinagdadaanan ng mga ganitong rejections. Masakit, oo, pero hindi ito katapusan. Mas maraming hindi maniniwala sa iyo sa simula, pero wag mong itigil ang laban. Sa huli, hindi nila titignan ang tsinelas mo. Titignan nila kung ano ang nagawa mo. Mainit ang araw noong dumating si Ezekiel sa harap ng makintab at mataas na gusali ng isa sa mga pinakakilalang bangko sa lungsod. Dala niya ang kanyang folder ng business proposal. Pinagsama-sama mula sa mga natutunan niya kina Kaloy at Herminio. Bagamat kinakabahan, sinikap niyang itago ito sa ngiti at pilit na maayos na pagdadala sa sarili. Ngunit hindi nawala ang butas-butas niyang tsinelas at yun agad ang unang napansin ng mga tao nang siya'y pumasok. Magandang umaga po. Pwede po bang magpasa ng proposal? Tanong niya sa receptionist na naka-blouse at pencil skirt. Maganda ang pagkakaayos ng buhok at may malumanay na boses. Sandaling sinulyapan nito si Ezekiel mula ulo hanggang paa. Sa kanya tinakpan ng kamay ang bibig, ngunit hindi maikubli ang ngiting pagmamaliit. Pasensya na po, pero sa tingin ko, nasa maling lugar kayo. Sabi nito, sinisikap itago ang bahagyang pagtawa. Hindi po ito charity foundation. Sinubukan ni Ezekiel magpaliwanag. Hindi po ako nanghihingi ng limos. Nasa folder po ang business proposal ko para sa organic soy products. Maayos po itong inihanda. Hindi pa siya tapos magsalita nang maglakad sa harap niya ang isang grupo ng mga empleyado, mga nakapormal at mukhang nagmamadali. Isang babae ang sumulyap kay Ezekiel at sa palagay nito, siya'y isang scammer. Naku kuya, sa palengke ka na lang yata dapat maghanap ng kliyente. Bulong nito, ngunit sapat na ang lakas para marinig ni Ezekiel. Hindi siya makapaniwala sa naririnig niya. Sa halip na magalit, nilunok na lang niya ang anumang sagot. Tahimik siyang naupo sa isang silya sa lobby at hinintay ang kanyang pagkakataon. Ngunit habang naghihintay, patuloy ang mga bulungan ng ilang empleyado. May narinig siyang,
Jologs yata yan, bakit pa pumasok dito? At scammer looking, patingin nga ng proposal niya. Baka comic book lang yan. Ipinikit ni Ezekiel ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Hindi na siya umasa sa pag-unawa ng mga tao. Nagdesisyon siyang hintayin ang manager na baka sakaling mas maayos ang pakikitungo. Maya-maya pa'y lumabas sa opisina ang bank manager na si Ginoong Melchor. Isang lalaking nasa late 50s na. May kalbo na ang ulo at nakasuot ng madilim na suit. Napansin agad ni Melchor ang anyo ni Ezekiel. Hindi man ito nagsalita, ngunit ang pag-iling nito ay sapat ng senyales na ayaw niyang abalahin pa siya ng tulad ni Ezekiel. Sir, pwede ko po bang iwan ang proposal ko para sa inyong konsiderasyon? Tanong ni Ezekiel, pilit na itinatago ang lungkot sa kanyang boses. Ngunit hindi man lang siya sinagot ng manager. Sa halip, sumenyas ito sa guard sa lobby. Pakitulungan nga tong taong to palabas, sabi ni Melchor. Agad namang lumapit ang guard, marahan ngunit malinaw ang mensahe. Pasensya na sir, pero hindi po kayo pwedeng magtagal dito. Sa labas na lang po kayo mag-apply kung may ibang bank na pwedeng tumanggap. Sa mga sandaling iyon, pakiramdam ni Ezekiel ay napakabigat ng mga salitang iyon. Hindi lang siya tinanggihan, tinapakan siya, ginawang biro, at pinahiya sa harap ng maraming tao. Ngunit hindi siya lumaban. Sa halip, tumango siya at marahang lumabas ng gusali. Dala pa rin ang kanyang folder na puno ng mga pangarap. Pagdating niya sa labas, huminga siya ng malalim at tumingin sa mga tao at sasakyang dumaraan. Naramdaman niya ang init ng araw sa kanyang balat, ngunit ang mas mainit ay ang determinasyon na sumiklab sa kanyang puso. Hindi ako susuko, mahina niyang sabi sa sarili. Babalik ako dito. Babalik ako nang may napatunayan na ako at ipapakita ko sa kanila na mali ang inisip nila sa akin. Habang papalayo siya mula sa bangko, mahigpit niyang hawak ang kanyang folder. Iyon ang simbolo ng kanyang pangarap. Isang pangarap na kahit anong mangyari, kahit ilang beses siyang pagtawanan, ay hindi niya bibitawan. Dahil alam niya, balang araw, siya rin ang kikilalanin sa lugar na iyon. Hindi dahil sa kanyang anyo, kundi dahil sa kanyang nagawa. Makalipas ang ilang linggo ng pagtutok sa mga natutunan mula kay Kaloy at sa seminar, muling binuksan ni Ezekiel ang kanyang mga proposal. Sa tulong ni Herminio, nagkaroon siya ng kontak sa isang maliit ngunit kilalang microfinancing firm na sumusuporta sa mga bagong negosyante. Dala ang mas pinahusay na business plan na pinagtulungan nila ni Kaloy. Naglakad siya papunta sa opisina ng nasabing firm. Sa pagpasok niya, sinalubong siya ng receptionist na hindi tulad ng sa mga nakaraang bangko. Magandang umaga po, sir. Paano po namin kayo matutulungan? Tanong nito, na may totoo at magalang na ngiti. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ezekiel na hindi siya hinuhusgahan base sa suot niya o sa kanyang tsinelas. Matapos ang maikling pagpapakilala, ipinasa niya ang kanyang proposal at ipinakita ang mga projections niya para sa organic soy product line. Kinabukasan, tumawag ang manager ng microfinancing firm. Ginoong Roldan, tinanggap namin ang proposal mo. Nakita namin ang potensyal ng Tofu Taho brand mo at handa kaming suportahan ka sa iyong pagsisimula. Hindi makapaniwala si Ezekiel sa narinig niya. Ito ang unang hakbang patungo sa pangarap na akala niya ay mahirap maabot. Sa tulong ng pondo mula sa microfinancing, nakahanap si Ezekiel ng maliit na rented space malapit sa kanilang barangay. Bagamat simple at hindi kasing ganda ng mga modernong negosyo, ang lugar na ito ang naging unang opisina niya. Sa mga unang araw ng produksyon, siya mismo ang gumagawa ng lahat. Gumagamit siya ng premium organic soybeans na personal niyang binili mula sa mga local farmers. At gumagamit siya ng reusable cups upang mapanatili ang isang malinis at environment-friendly na operasyon. Hindi ako papayag na basta-basta lang ito. Bulong niya sa sarili habang binabantayan ang unang batch ng kanyang taho. Ginawa niyang personal ang bawat hakbang.
Mula sa paggiling ng soybeans hanggang sa pagtiyak na tama ang timpla ng arnibal. Naging ritual na niya ang maghanda ng taho bago sumikat ang araw. At pagdating ng tanghali, handa na itong ibenta. Ang pangalan niyang tofu taho, tradisyon na malinis, ay nakatatak sa bawat label. At ang simpleng logo na gawa niya mismo sa computer ay nagpapakita ng kanyang pangarap. Isang araw, habang inilalagay niya ang kanyang produkto sa delivery containers, isang batang vlogger mula sa kanilang lugar ang dumaan. "Kuya Ezekiel, pwede bang ma-feature ko yung tofu taho mo sa TikTok?" Tanong nito. "Ha? TikTok?" Nagulat si Ezekiel pero napangiti rin. "Wala akong alam dyan pero sige, bahala ka." Ang simpleng video na iyon, isang candid shot kung saan ipinapakita ang production ng tofu taho, ang pagiging organic nito, at ang zero waste packaging, ang nagdala ng pangalan ng kanyang brand sa mas maraming tao. Hindi inaasahan, nag-viral ang video. Sa loob ng isang linggo, umabot ito ng daan-daang libong views at libo-libong likes. Ang mga order ay dumagsa mula sa iba't ibang barangay at nakatanggap siya ng maraming inquiries para sa bulk orders mula sa Rizal at Laguna. Sa unang buwan ng kanyang operasyon, umabot ng 80,000 tano ang kita niya. Isang halagang hindi niya inakalang makakamit niya agad. Sa sobrang tuwa, pinuntahan niya si Herminio at Kaloy para personal na magpasalamat. "Maraming salamat po sa inyong dalawa. Kung wala ang tulong ninyo, hindi ko magagawa ito," ani Ezekiel habang mahigpit na kinakamay ang dalawa. "Ezekiel, ikaw ang gumawa nito," sagot ni Herminio. "Kami, gabay lang, pero ang sipag at determinasyon mo ang nagdala sa iyo sa puntong ito. At hindi ka pa tapos. Marami ka pang maaabot." Bilang bahagi ng pangako niyang isama ang komunidad, kumuha si Ezekiel ng 2 tambay mula sa kanilang barangay upang tulungan siya sa production. Si Jeric, isang dating construction worker na nawalan ng trabaho. At si Tonyo, isang kabataang hindi nakapag-aral pero masipag at maaasahan. Tinuruan niya sila ng tamang proseso ng paggawa ng taho, mula sa tamang paghuhugas ng soybeans hanggang sa wastong pagsukat ng arnibal. Unti-unti, naging skilled artisan ng taho ang dalawa at nagkaroon sila ng maayos na kabuhayan. "Jeric, Tonyo, alam niyo ba kung gaano kahalaga ang ginagawa natin?" Tanong ni Ezekiel sa isa nilang break time. "Hindi lang tayo gumagawa ng taho. Gumagawa tayo ng pagbabago. Gumagawa tayo ng pagkakaiba." Sa mga sumunod na linggo, nakita ni Ezekiel na unti-unting lumalawak ang kanyang delivery reach. Ang dating isang barangay lang ang sinusuplayan niya. Ngayon ay umaabot na ang mga produkto niya sa iba't ibang bayan. Hindi lang niya nabibigyan ng mas masustansyang taho ang kanyang mga customer, kundi na isasama rin niya sa tagumpay ang komunidad na nagpatibay sa kanya. Ang tofu taho ay hindi na lamang basta negosyo para kay Ezekiel. Ito ay naging simbolo ng kanyang pangarap na natupad at ang simula ng mas malaking layunin na magbigay ng inspirasyon at oportunidad sa iba. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unting umangat ang pangalan ni Ezekiel sa mundo ng lokal na negosyo. Ang kanyang pagsisikap at determinasyon na pinanday ng mga taon ng pagsubok at sakripisyo ay nagbunga. Dumami ang mga pumupuri sa kanyang taho at lalong dumami ang mga taong nagkaroon ng interes sa kwento ng binatang nagsimula sa tsinelas. Isang araw, habang abala si Ezekiel sa kanyang planta sa Antipolo, nakatanggap siya ng tawag mula kay Kaloy. "Ezekiel, nakatanggap ka ng imbitasyon sa isang entrepreneurship fair sa BGC. Gusto nilang mag-speech ka tungkol sa kwento ng tofu taho." Balita ni Kaloy, bakas ang saya sa boses. "Ha? Ako talaga?" Halos di makapaniwala si Ezekiel. "Wala akong karanasan sa ganun. Hindi ko alam kung kaya ko." Kung kaya mong maglako ng taho kahit tirik ang araw at hawakan ng buong planta, kaya mo rin itong gawin. Isa pa, mahalaga na marinig ng iba ang kwento mo. Hindi lang ito tungkol sa negosyo. Tungkol ito sa inspirasyon. Sagot ni Kaloy.
Pagdating ng araw ng fair, nagpunta si Ezekiel sa venue. Ang mga dating palengkeng tinutuntun niya para maglako ay ngayon napalitan ng mararangal at eleganteng mga bulwagan. Nakasuot siya ng simpleng polo shirt at maayos na pantalon. Ngunit dala pa rin niya ang mapagpakumbabang aura ng dati niyang sarili. Pagsapit niya sa loob, tumambad sa kanya ang mga booth ng iba't ibang kumpanya. Sa gitna ng lahat, napansin niya ang logo ng bangkong minsang tinanggihan siya. Nakatayo roon ang mga dati niyang nakita. Ang receptionist na tumawa sa kanya noon, ang mga empleyadong umiling at nagbulungan, at maging si Ginoong Melchor. Hindi siya napansin agad ng mga ito. Ngunit ang makita silang muli ay nagdulot ng konting kaba sa kanyang dibdib. Ngunit napangiti rin siya. Ngayon, iba na ang kanyang posisyon. Ladies and gentlemen, tawag ng host sa entablado. Ipinapakilala ko ang susunod nating speaker, Ezekiel Roldan, founder of Tofu Taho Inc. Naglakad si Ezekiel papunta sa mikropono habang ang mga ilaw ng entablado'y nakatutok sa kanya. Habang palapit, naramdaman niyang bumabagal ang oras. Ang bawat hakbang ay parang sumasalamin sa mahabang landas na nilakad niya upang makarating sa puntong ito. Pag-akyat niya, tumingin siya sa audience. Sa gitna ng mga muka, tumambad sa kanya ang kilalang hitsura ni Ginoong Melchor, nakakunot ang noo at tila nagtataka. Magandang araw sa inyong lahat, panimula ni Ezekiel. Sa unang mga salita pa lang, ramdam na ng mga tao ang kanyang sinseridad. Ako po si Ezekiel Roldan. Bago po ako naging founder ng Tofu Taho, isa po akong simpleng magtataho. Nakilala po ang negosyo ko dahil sa isang simpleng TikTok video na nagpakita ng dedikasyon sa organic at sustainable na produkto. Habang patuloy siyang nagsasalita, napansin niyang dahan-dahang natutunaw ang mga reaksyon ng pagdududa sa ilang tao sa audience. Nagkwento siya tungkol sa kanyang mga pagsubok, kung paano siya nag-umpisa sa barong-barong, kung paano niya hinarap ang mga pagtanggi, at kung paano siya natutong bumangon sa kabila ng bawat kabiguan. Ang Tofu Taho ay hindi lang produkto. Simbolo ito ng pagtitiyaga at malasakit, hindi lang para sa akin, kundi para sa komunidad na tumulong sa akin. Sa tulong ng mga mentors at ng komunidad, unti-unti kong natutunan kung paano tumayo mula sa mga pagdududa at pagtanggi, ani Ezekiel habang lumilingon sa audience. Pagkatapos ng kanyang talumpati, maraming tao ang pumalakpak at ilan pa'y tumayo sa kanilang mga upuan. Sa likod ng hall, nakita niya si Ginoong Melchor na hindi pa rin makapaniwala. Ang pangalan ni Ezekiel Roldan ay pumukaw ng atensyon ng maraming tao. At ngayon, hindi na lang ito basta pangalan. Ito'y naging simbolo ng determinasyon at tagumpay. Ngumiti si Ezekiel, ngunit nanatili siyang mapagpakumbaba. Sa isip niya, hindi kailanman nagbago ang layunin niya, ang magbigay inspirasyon at magpatuloy sa pangarap na makapagtayo ng mas magandang kinabukasan para sa kanyang komunidad. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang upuan, nakatanggap siya ng ilang congratulatory handshakes mula sa mga kapwa negosyante. Galing mo, Ezekiel, wika ni Kaloy nang makita siya. Kita mo? Kayang-kaya mo. Nagpasalamat si Ezekiel sa kanyang mentor. Ngunit sa isip niya, ang tunay na tagumpay ay hindi nasa dami ng papuri, kundi sa mga natutulungan niyang tao. Habang palayo siya sa entablado, naisip niyang hindi ito ang dulo. Ito'y panibagong simula. Isang umaga, maagang dumating si Ezekiel sa pinto ng bangkong minsang tumalikod sa kanya. Wala siyang ibang suot kundi ang simpleng polo, lumang jeans, at ang kanyang matagal ng butas-butas na tsinelas. Hindi na bago sa kanya ang magiging reaksyon ng mga empleyado sa kanyang anyo. Ngunit ngayon, iba na ang kanyang intensyon. Hindi siya naroon para magpasa ng proposal na tatanggihan. Naroon siya para ipakita ang bunga ng kanyang mga pagsisikap. Pagpasok pa lang niya sa lobby, naramdaman na niya ang bigat ng mga mata ng mga empleyado sa kanya. May mga pabulong-bulong at mga mahinang tawa na tila hindi maitago. Naku, heto na naman si Chinelas Boy.
Dinig niyang sabi ng isang babaeng teller habang nakangisi. Ano kayang trip niya ngayon? Tanong ng isa pang lalaki na abala sa harap ng kanyang computer. Ngunit sa halip na mainis, tahimik lang siyang umupo sa waiting area at naghintay. Excuse me sir, may ipapasa po ba kayong dokumento? Tanong ng receptionist na halatang iniiwasang magtawa. Nakangiti si Ezekiel, ngunit sa likod ng ngiting iyon ay ang determinasyong hindi magpaapekto sa mga panlalait. Magkakaroon po ako ng meeting sa branch manager ninyo. Mahinahon niyang sagot. Nakaset na po ang appointment namin. Ah, ganun po ba? Pakihintay na lang po sandali. Sagot ng receptionist, ngunit kita sa ekspresyon nitong hindi ito lubos na naniniwala sa kanya. Tumalikod ito at napailing, ngunit nanatili siyang nakaupo at kalmado. Makalipas ang ilang minuto, lumabas mula sa opisina ang bagong branch manager na si Ginang Teresa Velarde. Isa siyang matikas na babae, nasa mid-40s at mukhang sanay sa trabaho. Lumapit siya sa receptionist at nagtatanong tungkol sa schedule ng mga meeting niya. Ma'am, may isang lalaki po rito. Ang sabi niya, may appointment siya sa inyo. Tugon ng receptionist, sabay irap patungo kay Ezekiel. Ngunit nang binalingan ni Ginang Velarde ang direksyon ni Ezekiel, tumigil siya sa pagsasalita. Ang pangalan sa kanyang schedule ay tila pamilyar. At nang makita niyang nakaupo roon si Ezekiel na may simpleng kasuotan at butas-butas na tsinelas, napahinto siya. Hindi dahil sa hitsura ng lalaki, kundi dahil sa pangalang naka-highlight sa mga papeles niya. Ezekiel Roldan, ang founder ng Tofu Taho Inc. at ang nag-iisang Pilipino sa pinakahuling Forbes PH Top Emerging Business Leaders. Excuse me, ikaw ba si Ginoong Ezekiel Roldan? Tanong niya, halatang hindi makapaniwala. Tumango si Ezekiel, ngumiti, at tumayo mula sa kinauupuan niya. Sa simpleng kilos na yon, parang nabura ang lahat ng pagdududa ng manager. Ma'am, siya po ba talaga yung nasa listahan ng Forbes? Mahina ngunit halatang tensyonadong tanong ng receptionist. Tumango si Ginang Velarde. Siya nga, maikli niyang tugon. Parang biglang tumahimik ang buong labi. Ang mga tellers, receptionist at iba pang empleyado ay napatingin kay Ezekiel na tila ngayon lang nila nakita. Ang dating mga bulong-bulong at tawanan ay napalitan ng kaba at paggalang. Lumapit si Ginang Velarde kay Ezekiel. Iniabot ang kamay at halos nanginginig ang boses. Ginoong Roldan, ikinalulugod ko po kayong makilala. Pasensya na po kung naghintay kayo ng matagal. Sabi niya, sabay tango ng marahan. Hindi maikubli ang bahagyang pamumula ng kanyang mga mata. Walang problema po, sagot ni Ezekiel ng mahinahon. Sa likod ng kanyang boses, may halong kababaang loob at kumpiyansa. Hindi siya nag-asta na para bang siya ang pinakamahalagang tao sa silid, ngunit sapat na ang presensya niya upang iparamdam iyon. Ginabayan siya ni Ginang Velarde patungo sa opisina nito, at habang naglalakad sila, nakita niya ang mga empleyadong dati nagnanais na paalisin siya. Ngayon sila'y tahimik na nakatingin, at ang ilan pa nga'y bahagyang tumango bilang pagbibigay galang. Walang alinlangan, nagbago ang tingin nila kay Ezekiel. Mula sa isang lalaking tinawag nilang Jologs hanggang sa isang negosyanteng kinikilala na ngayon sa buong bansa. Pagpasok sa opisina, inabot ni Ginang Velarde ang isang folder. Ginoong Roldan, nakita ko po ang pangalan ninyo sa Forbes at tunay po akong humahanga sa inyo. Hindi ko po alam na kayo pala ang nasa listahan na iyon. Maraming salamat po, maikling sagot ni Ezekiel. Pero hindi ko naman po ito nagawa mag-isa. Maraming tumulong sa akin para makarating sa puntong ito. Patawarin niyo po kami kung ano man ang naranasan niyo noon dito sa aming bangko. Dagdag ni Ginang Velarde, ang boses ay may bahid ng pagsisisi. Nagkamali po kami at humihingi po kami ng paumanhin. Walang bahid ng galit sa mga mata ni Ezekiel. Wala na po yun. Ang importante po ngayon ay pareho tayong nakikita ang oportunidad na magtulungan.
Bilang pasasalamat at pag-amin sa kanilang pagkakamali, inalok ng bangko si Ezekiel na magbukas ng corporate account at binigyan siya ng special credit line. Ito ang naging simbolo ng bagong simula para sa parehong panig. Isang pagkakataon upang buuin ang tiwala na minsang nabasag. Sa araw na iyon, lumabas si Ezekiel mula sa bangko na dala ang parehong simpleng kasuotan at lumang tsinelas. Ngunit sa bawat hakbang, ramdam niya ang bigat ng tagumpay at paggalang na ngayon ay ibinibigay sa kanya. Sa paglipas ng panahon, hindi tumigil si Ezekiel sa paghanap ng paraan upang gawing mas mahusay at mas makabuluhan ang kanyang negosyo. Nagsimula siyang magtanong, paano ba mapapanatili ang kalidad ng produkto nang hindi sinisira ang kalikasan? Paano ba mas maraming tao ang makikinabang sa mga biyayang natamo niya? Sa kanyang pag-iisip, unti-unting nabuo ang ideya. Isang sustainable business model na hindi lamang kumikita, kundi tumutulong din sa mas maraming tao at sa kalikasan. Una niyang inasikaso ang packaging ng kanyang produkto. Kaloy, may naiisip akong bagong diskarte. Paano kung alisin natin ang plastic cups at palitan ng zero waste packaging? Sabi ni Ezekiel sa isang meeting nila. Maganda yan, Ezekiel, sagot ni Kaloy. Pero paano natin masisigurong tatanggapin yan ng mga customer? Pag-aaralan ko pa, tugon ni Ezekiel. Pero gusto kong gawing standard na lahat ng packaging natin ay reusable o compostable. Maghahanap ako ng mga partner na kayang mag-supply ng ganito. Makalipas ang ilang linggo, nakahanap si Ezekiel ng mga local artisan na gumagawa ng reusable bamboo containers. Ang mga ito ay hindi lang maganda sa paningin, kundi makakabawas din sa basura. Nagbigay siya ng oportunidad sa mga local craftsmen at sa parehong panahon ay ipinakita niya sa kanyang mga customer na posible ang zero waste approach. Unti-unting dumami ang tumatangkilik sa tofu taho at sa bawat produkto, naging bahagi ng advocacy ang mga mamimili. Hindi lang sila bumibili ng taho, tumutulong din sila sa kalikasan. Bukod sa packaging, pinalawak din ni Ezekiel ang kanyang supply chain. Sa tulong ng mga koneksyon ni Herminio, nakipag-ugnayan siya sa mga organic soy farmers sa Visayas at Mindanao. Ginawa niyang misyon na hindi lamang mag-source ng dekalidad na soybeans, kundi siguraduhing nabibigyan ng tamang bayad ang mga magsasaka. Napakalaking bagay po nito sa amin, sabi ni Mang Delfin, isa sa mga magsasakang nakipag-partner kay Ezekiel. Sa wakas, may negosyo kaming maaasahan at may katiyakan ng aming kita. Sa bawat batch ng organic soy na dumadating sa planta, iniisip ni Ezekiel na bawat tasa ng tofu taho ay nagdadala ng kwento ng komunidad, isang kwento ng pagtutulungan at malasakit. Hindi nagtagal, dahil sa tagumpay ng zero waste approach at ethical sourcing, nagkaroon ng oportunidad si Ezekiel na mag-export ng kanyang produkto. Isang distributor sa Singapore ang nagustuhan ang konsepto ng tofu taho at inialok na dalhin ito sa kanilang bansa. Bagamat nag-alinlangan noong una, tinanggap niya ang hamon. Sa unang shipment ng tofu taho products sa Singapore, halos maiyak siya nang malaman niyang sold out agad ito sa loob ng isang linggo. Ezekiel, sikat ka na sa Singapore. Masayang balita ni Kaloy. Tapos sabi nila, gusto ka raw i-feature sa ASEAN Business Awards. Hindi siya makapaniwala. Nang dumating ang awards night, nakaupo siya sa gitna ng mga kilalang negosyante mula sa iba't ibang bansa. Nang tawagin ang pangalan niya, humakbang siya sa entablado. Tinanggap ang parangal at nagbigay ng maikling talumpati. Hindi ito tungkol sa akin, wika niya. Ito ay tungkol sa mga magsasaka, sa mga manggagawa at sa mga mamimili na naniniwala sa advokasya ng tofu taho. Salamat sa inyong suporta. Pagbalik niya sa Pilipinas, dumiretso siya sa baryo kung saan siya lumaki. Habang naglalakad sa mga makikitid na daan, naisip niya ang lahat ng pinagdaanan niya mula pagkabata, mula sa pagbebenta ng taho sa palengke
hanggang sa pagiging kinatawan ng bansa sa isang international award ceremony. Hindi nagtagal, napagdesisyunan niyang magtayo ng isang learning hub. Ang Roldan Learning Hub ay naging sentro ng kaalaman para sa mga kabataan sa kanilang lugar. Sa bawat seminar, itinuro nila ang entrepreneurship, basic finance, at ang kahalagahan ng pagtitiyaga at malasakit. Ano pong kailangan naming gawin para magsimula ng negosyo, Sir Ezekiel? Tanong ng isang batang estudyante sa isang session. Una, maniwala kayo sa sarili nyo. Sagot niya, magsimula kayo kung ano ang meron kayo at magpatuloy kahit na maraming tumatanggi. Walang madali, pero lahat ay posible. Bukod sa Roldan Learning Hub, naglunsad din si Ezekiel ng soy to school feeding program sa mga public schools. Ang mga organic soy products niya, kabilang ang mga soy milk at tofu snacks, ay ipinamahagi sa mga paaralan upang mabigyan ng mas masustansyang pagkain ang mga mag-aaral. Sa bawat feeding session, may kasamang simpleng aralin tungkol sa kalikasan at entrepreneurship. Sa ganitong paraan, hindi lamang siya tumutulong sa mga bata kundi hinuhubog din ang kanilang kaisipan upang maging mas makabayan at responsable. Sir Ezekiel, ang sarap po nitong soy milk. Salamat po. Sabi ng isang batang babae habang masayang umiinom. Walang anuman. Sagot ni Ezekiel. Mag-aral kayong mabuti. Kayo ang susunod na henerasyon na gagawa ng pagbabago. Bilang pasasalamat sa mga naging bahagi ng kanyang tagumpay, nagplano si Ezekiel ng isang espesyal na trip abroad. Sinama niya si Lola Norma at si Joyce upang ipakita sa kanila ang bunga ng kanilang suporta at pagmamahal. Sa kanilang biyahe, binisita nila ang mga kilalang lugar at sinulit ang bawat sandali. Sa tuwing titingin siya sa kanyang lola, nakikita niya ang saya at pagmamalaki sa mga mata nito. Ezekiel, ang layo na ng narating mo, ani Lola Norma, habang nakatanaw sa malawak na tanawin mula sa eroplano. Dahil po sa inyo, La, sagot niya. Kung hindi niyo ako itinaguyod noon, wala ako dito ngayon. Sa mga panahong iyon, naramdaman ni Ezekiel na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa perang kinikita o mga tropeyong natatanggap. Ito ay nasa mga buhay na natutulungan at sa mga pangarap na natutupad dahil sa pag-aaruga sa komunidad at kalikasan. Isang maulan na hapon nang biglang may dumating na tawag mula kay Herminio. Noon ay abala si Ezekiel sa isa pang feeding program sa isang eskwelahan sa probinsya. Inayos niya ang earphone at mabilis na sumagot, Herminio, ano pong balita? Ezekiel, kailangan nating mag-usap. Sabi ng matanda, halata sa tono ang pagkaalangan. May isang bagay akong dapat sabihin sa'yo. Sure po. Magkikita po ba tayo sa planta? Tanong ni Ezekiel, bahagyang kinakabahan sa seryosong boses ng kanyang mentor. Huwag dito. May mas tahimik na lugar akong alam. Kita tayo sa coffee shop malapit sa bahay ko. Pagdating ni Ezekiel sa nasabing lugar, nadatnan niya si Herminio na tila nag-iisip ng malalim. May hawak itong brown envelope na tila puno ng dokumento. Ano po itong tungkol sa envelope na yan? Tanong ni Ezekiel nang maupo siya. Matagal ko nang alam ito, Ezekiel. Panimula ni Herminio. Pero ngayon ko lang nahanap ang tamang panahon para sabihin sa'yo. Ipinahanap ko ang ilang records na iniwan ni Carlos Astillero bago siya pumanaw. Alam mo ba kung sino si Carlos? Napatigil si Ezekiel at napaisip. Astillero, yung kilalang negosyante? Hindi ko siya kilala ng personal, pero naririnig ko na ang pangalan niya dati. Carlos Astillero, patuloy ni Herminio, ay isa sa pinakamayayaman sa Pilipinas noong kanyang panahon. Siya rin ang may-ari ng isa sa pinakamalalaking kumpanya sa Maynila. Ngunit ang hindi alam ng marami, nagkaroon siya ng anak sa labas. Nanatili si Ezekiel na nakatitig sa matanda. Inaabsorb ang bawat salita. At ano po ang kinalaman ko sa lahat ng ito? Huminga ng malalim si Herminio. Ikaw yon, Ezekiel. Ikaw ang anak sa labas ni Carlos Astillero. Parang nabingi si Ezekiel sa narinig. Hindi siya makapaniwala. Ako? Paano?
Paano nangyari iyon? Paano nyo nalaman? Sinuri ko ang mga dokumento, ang mga birth record. Nakita ko ang koneksyon. Matagal ko nang hinala ito, ngunit sinigurado ko muna bago sabihin sa'yo. Sagot ni Herminio. At higit sa lahat, ipinakita sa akin ng isang dating kaibigan ni Carlos ang huling testamento niya. Naiwan sa iyo ang ilang ari-arian at shares sa kanyang kumpanya. Tumayo si Ezekiel at naglakad-lakad sa maliit na espasyo ng coffee shop. Hindi niya alam kung paano tanggapin ang balita. Pero bakit ngayon lang? Bakit ngayon ko lang nalaman? Tanong niya, halatang nalilito. Gusto kong hintayin ang tamang oras, paliwanag ni Herminio. Nakikita kong masyado ka pang abala noon sa pagsisimula ng negosyo mo. Ngayon na nagtagumpay ka na at may matatag ka ng pundasyon, naisip kong mas handa ka na para sa katotohanan ito. Tahimik na umupo si Ezekiel at inisip ang lahat. Naaalala niya ang kanyang pagkabata, ang lola niyang si Aling Norma na nagpalaki sa kanya, at ang damdaming tila wala siyang pinanggalingang pamilya. At ngayon, nalaman niyang siya pala ay bahagi ng isang kilalang pamilya sa bansa. Pero Herminio, sabi niya, hindi ko yata kailangan ang mga ari-arian o shares na yon. Nagsimula ako sa wala at ito, ang Tofu Taho at ang mga proyekto namin, ang tinatamasa ko ngayon. Hindi ko na kailangan ang mana na iyon. Ngumiti si Herminio. Hindi ko inasahan na magbabago ka ng pagtingin, Ezekiel. Pero kung talagang hindi mo ito kukunin, paano mo balak gamitin ang mga naiwan? May kilala akong foundation na tumutulong sa mga batang ulila. Sagot ni Ezekiel. Gusto kong ibigay iyon sa kanila. Gusto kong makapagpatayo sila ng mas maraming tahanan at makapagbigay ng mas maraming scholarship. Iyon ang gagawin ko. Tutulong ako sa mga tulad kong dati ring nagkaroon ng kulang na pamilya. Pagkatapos ng usapan nila ni Herminio, dinalaw ni Ezekiel ang foundation. Iniabot niya ang bahagi ng ari-arian at shares na minana niya. Ito po ay para sa mga bata. Sana mas marami pa kayong matulungan, sabi niya habang inaabot ang dokumento. Ngumiti ang direktor ng foundation at halos hindi makapagsalita sa tuwa. Maraming salamat po, Sir Ezekiel. Malaking tulong po ito sa mga kabataan namin. Pagkaraan ng ilang linggo, tumanggap si Ezekiel ng mensahe mula sa isang taong hindi niya inaasahang makontak muli. Ang kanyang ina, na matagal na niyang hindi nakita, ay nagpadala ng liham na nais siyang makausap. Nagdesisyon si Ezekiel na pumunta sa naturang reunion. Ang dami niyang tanong, ngunit higit sa lahat, nais niyang malaman ang dahilan sa likod ng mga nangyari. Sa kanilang pagkikita, hindi niya agad alam kung ano ang sasabihin. Ngunit ang unang narinig niyang salita mula sa ina ay, "Patawarin mo ako, anak." Maluha-luha itong humingi ng tawad sa mga pagkukulang niya noong kabataan ni Ezekiel. "Hindi ko inasahan na magagawa mo lahat ng ito. Napakahusay mo, Ezekiel." Sa mga sandaling iyon, natutunan ni Ezekiel na ang pagpapatawad ay hindi lamang tungkol sa paglimot ng sakit, kundi sa pagbibigay ng pagkakataon na makapagpatuloy. Sa wakas, naramdaman niyang nabuo na ang bahagi ng kanyang buhay na matagal nang nawawala. Pagbalik niya sa baryo, mas magaan ang kanyang pakiramdam. Nakita niya ang kanyang lola na nakaupo sa beranda. Ngumiti ito nang makita siya. "Lola," sabi niya, "ayos na ang lahat. Napatawad ko na ang nakaraan." At sa bawat araw mula noon, nadama ni Ezekiel ang mas masayang paglalakbay patungo sa mas maganda niyang bukas. Sa gitna ng patuloy na tagumpay ng Tofu Taho, hindi naiwasan ni Ezekiel na makaharap ng bagong hamon. Isang hamong hindi niya inakalang darating mula sa isang higanteng kumpanya. Isang araw, habang abala siya sa pag-check ng mga order sa planta, dumating si Kaloy dala ang isang tablet. "Ezekiel, napanood mo na ba ito?" Tanong ni Kaloy. Ipinakita ang isang video ng promotional campaign mula sa isang kumpanya na tinatawag na Megasoy. Halos hindi makapaniwala si Ezekiel habang pinapanood ang video. Ang branding, ang packaging, maging ang tagline ng Megasoy ay halos kopyang-kopya ng sa Tofu Taho. Paano nila nagawa ito?
Tanong ni Ezekiel, hindi maitago ang galit. Ilang taon kong pinaghirapan ang konseptong ito. Saan nila nakuha ang lakas ng loob para gayahin ito? Bukod pa sa paggaya sa branding, sinimulan din ng Megasoy ang isang online smear campaign laban sa tofu taho. Lumabas ang mga bayarang artikulo at pekeng reviews na nagsasabing hindi umano organic at sustainable ang mga produkto ng tofu taho. Ang hashtag na #TofuTahoScam ay kumalat, dahilan upang maguluhan ang ilang mga loyal na customer. Ezekiel, hindi ka dapat manahimik dito, sabi ni Herminio. Kung hahayaan mo sila, tuluyan nilang sisirain ang reputasyon mo. Ngunit ang mas malaking problema ay nang nagsampa ang Megasoy ng kaso laban kay Ezekiel. Sa kanilang reklamo, inakusahan nila si Ezekiel ng plagiarism sa concept at branding, kahit na malinaw na nauna siyang gumamit ng mga ito. Ang kanilang malalaking resources at koneksyon sa industriya ay ginamit nila upang ipakita na sila, umano, ang orihinal na may ideya, habang si Ezekiel ang nangopya. Paano nila nagawang baliktarin ang kwento? Tanong ni Ezekiel sa isang emergency meeting kasama ang kanyang mentorship group. Sila ang gumaya sa akin, tapos ako pa ang naparatangan? Kalma lang, Ezekiel. Sagot ng isang abogado mula sa grupo. May laban tayo dito. Kompleto ang dokumentasyon mo mula sa umpisa ng tofu taho. May mga resibo, larawan, video, at mga news articles na nagpapatunay na ikaw ang nauna. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Habang tumatakbo ang kaso, nagpa siya ang mga tagahanga at loyal customers ni Ezekiel na magpakita ng suporta. Mabilis na kumalat ang hashtag na I stand with Taho at libu-libong Pilipino ang nagbigay ng kanilang opinyon online. Hindi tama na ang malalaking kumpanya ay tinatapakan ng mga maliliit na negosyanteng Pilipino. Sabi ng isa sa mga viral posts, ang tofu taho ang orihinal. Ang Megasoy ay puro kasinungalingan. Bumuo ang mga supporters ng petitions, gumawa ng videos, at naglabas ng mga open letter sa social media. Sa kabila ng malawakang smear campaign ng Megasoy, nagawa ng community ng tofu taho fans na baliktarin ang naratibo. Ang mga fake reviews ay natapatan ng mga tunay na kwento ng customer satisfaction. Ang mga pekeng balita ay nasagot ng mga dokumentadong ebidensya. Isang araw sa korte, nagkaroon ng major turning point. Isa sa mga empleyado ng Megasoy ang lumapit kay Herminio at nagbigay ng insider information. Sir, hindi ko na kayang manahimik. Totoo pong si Tofu Taho ang nauna. Utos lang po ng management namin na maglabas ng ganong klase ng marketing. Ginamit ng mga abogado ni Ezekiel ang impormasyong ito. Sa tamang estratehiya, naipakita nila sa korte na si Ezekiel ang lehitimong nagmamay-ari ng konsepto at branding ng Tofu Taho. Nagsimula ring mag-backfire ang smear campaign ng Megasoy. Ang publiko, na dati nalilito, ngayon ay mas pumanig kay Ezekiel. Ang media, na dati tila tahimik, ay naglabas ng mga investigative reports na nagpapakita ng unethical practices ng Megasoy. Nang ibaba ng korte ang desisyon, si Ezekiel ang nanalo. Dineklara ng hukuman na ang Megasoy ay gumamit ng pandaraya upang makakuha ng market share. Bukod sa financial penalties, inutos ng korte na alisin ang lahat ng produkto ng Megasoy mula sa merkado. Ang kanilang brand ay tuluyan ng natanggal sa mga shelves at platforms. Salamat sa inyong lahat, sabi ni Ezekiel sa harap ng kanyang mentorship group at mga empleyado ng Tofu Taho. Hindi ko ito nagawa mag-isa. Maraming salamat sa tiwala at suporta ninyo. Hindi lang ito tagumpay para sa akin. Tagumpay ito para sa lahat ng maliliit na negosyante na nagpapakahirap para lang marinig. Sa huli, hindi lang napanatili ni Ezekiel ang reputasyon ng Tofu Taho. Napatibay pa niya ito. Ang laban kontra Megasoy ay hindi lamang naging kwento ng tagumpay laban sa mas malakas na kalaban, kundi pati na rin ng pagkakaisa ng komunidad na nanindigan para sa katotohanan.
Sa likod ng pinto ng bagong gusali ng tofu taho sa Antipolo, isang bagay ang kapansin-pansin sa labi. Sa gitna ng minimalist na disenyo at modernong kagamitan, nandoon ang isang simpleng salamin na frame. Sa loob ng frame na iyon ay ang luma, butas-butas na tsinelas ni Ezekiel. Ang parehong tsinelas na suot niya nang magsimula siyang magtinda ng taho. Sa ilalim nito ay may nakaukit na mga salita. Mula sa bawat maliit na hakbang, umusbong ang malalaking pangarap. Araw-araw, dumadaan ang mga empleyado at bisita sa frame na iyon. Marami ang napapahinto para tingnan ito at napapaalala kung paano nagsimula ang kanilang CEO. Kahit ang mga bagong intern, kapag unang beses nilang nakikita iyon, ay madalas nagtatanong, "Sir, sa inyo po ba talaga ang tsinelas na yan?" At palaging mahinahon ang sagot ni Ezekiel, "Oo, yan ang tsinelas na nagdala sa akin dito." Diyan ko nalaman na hindi mo kailangan ng mamahaling sapatos para makarating sa malayo. Ang kailangan mo lang ay determinasyon at tapang. Habang patuloy na lumalaki ang negosyo, kumalat ang kwento ni Ezekiel sa iba't ibang larangan. Isang araw, tumawag ang presidente ng isang kilalang kolehiyo sa Maynila upang makipag-usap. "Ginoong Roldan, gusto po naming isama ang inyong kwento bilang bahagi ng curriculum namin sa entrepreneurship," sabi nito. "Ang kwento ko po, sigurado po ba kayo? Hindi po ba mas maganda kung ibang mas kilala ang gagamitin nyo?" Tanong ni Ezekiel, halatang nagugulat. "Hindi po ito tungkol sa kasikatan," sagot ng presidente. "Ito po ay tungkol sa tunay na kwento ng determinasyon, sa kung paano ang isang simpleng tao mula sa baryo ay nagtagumpay sa kabila ng lahat ng pagsubok. Ang mga mag-aaral namin ay kailangang makita na ang tagumpay ay hindi limitado sa mga may malaking kapital o magagarang diploma. Sa kwento ninyo, makikita nilang posible ang lahat basta't may tamang ugali at dedikasyon." Tinanggap ni Ezekiel ang alok at naging bahagi ng isang elective subject sa kolehiyo ang kwento ng tofu taho. Ang mga mag-aaral ay nagkakaroon ng case study kung paano ang simpleng ideya, isang organic soy product line, ay naging isang multi-million business. Hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa sipag, tamang diskarte, at pagiging mapagpakumbaba. Kasabay ng paglawak ng kanyang impluensya, nagpasya si Ezekiel na lumikha ng isang programa upang mas direktang makatulong sa mga tao. Tinawag niya itong Tsinelas Loan Program. Isa itong microloan system na idinisenyo para sa mga informal workers, mga tulad ng dati niyang sarili, na walang access sa traditional na bank loans. Sa halip na mabigat na collateral, ang tanging kailangan ng mga aplikante ay ang pagpapakita ng plano at katapatan sa pagbabayad. "Ang gusto ko pong tulungan dito," paliwanag niya sa kanyang team, "ay ang mga taong tulad ko noong araw. Yung hindi pinapansin ng bangko, pero may pangarap at kaya namang magbayad. Kung nabigyan lang sila ng pagkakataon, sigurado akong kaya rin nilang umasenso." Nagkaroon ng magagandang kwento mula sa mga naging benepisyaryo ng programa. May isang dating naglalako ng ice candy sa kalsada na nakabili ng maliit na freezer at ngayon may sari-sari store na. May isa namang dating kargador na ngayon ay may sarili ng maliit na food stall. Sa bawat kwento ng tagumpay, lalong naramdaman ni Ezekiel na ang tagumpay niya ay mas matimbang kapag ibinabahagi sa iba. Sa gitna ng lahat ng ito, nagkaroon din siya ng oras para sa personal niyang buhay. Sa simpleng simbahan sa San Marcelino, sa bayan kung saan siya lumaki, ikinasal si Ezekiel kay Joyce. Walang ingranding seremonya, ngunit puno ng pagmamahal ang araw na iyon. Tanging malalapit na kaibigan, pamilya, at mga kasamahan sa trabaho ang naroon. Ang resepsyon ay ginanap sa isang simpleng community hall at lahat ng pagkain ay produkto ng tofu taho. "Walang iba akong gustong makasama habang buhay kundi ikaw," sabi ni Ezekiel kay Joyce habang hawak ang kamay nito sa gitna ng sayaw nila. "Ikaw ang kasama ko noong wala pa ako. Ikaw ang tumulong sa akin na makabangon. At gusto ko, habang buhay, ikaw ang kasama ko sa bawat hakbang."
Wala rin akong ibang hinihiling kundi ikaw, Ezekiel, sagot ni Joyce. Alam kong mas marami ka pang mararating, pero ang pinakamahalaga sa akin ay ang makita kang masaya. Makalipas ang ilang buwan, natanggap ni Ezekiel ang isang formal na imbitasyon mula sa Malacanang. Sa isang espesyal na seremonya, ginawaran siya ng Presidential Award bilang entrepreneur ng masa. Sa gitna ng pagtanggap ng parangal, tumayo siya sa entablado at nagbigay ng maikling talumpati. Hindi po ito tagumpay ng iisang tao, wika niya. Ito po ay tagumpay ng bawat Pilipino na naniniwala sa sipag, katapatan at malasakit. Ang bawat tasa ng tofu taho ay kwento ng bawat magsasaka, manggagawa at mamimili na hindi sumuko sa harap ng mga hamon. Kaya't ang parangal na ito ay inaalay ko sa inyo, ang totoong bida ng kwentong ito. Sa mga sumunod na araw, binati siya ng libu-libong tao. May mga nagpapapicture sa kanya, mga negosyanteng humihingi ng payo, at mga kabataang nagsasabing nais nilang maging katulad niya balang araw. Sa bawat ngiti at pasasalamat, nanatili siyang mapagkumbaba. Hindi niya kailanman kinalimutan ang tsinelas na iyon sa labi, ang mga unang hakbang na nagdala sa kanya sa rurok ng tagumpay. At sa bawat araw, pinapaalala niya sa kanyang sarili na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa kung gaano kalayo ang narating, kundi kung gaano karami ang natulungan sa paglalakbay. Sa huling bahagi ng kanyang buhay, hindi kailanman tumigil si Ezekiel sa paglilingkod. Bagamat nagreklamo na ang kanyang katawan sa bigat ng taon, hindi niya hinayaan ang kalamnan na pigilan ang tibay ng kanyang espiritu. Araw-araw pa rin siyang dumadalaw sa mga bayan upang makita ang mga proyektong sinimulan niya. Patuloy na nagpapakilala ng mga bagong inisyatibo na tutulong sa mas maraming Pilipino. Sa kanyang mga huling taon, napagdesisyunan niyang isulat ang kanyang kwento. Isang gabi, habang nasa opisina, pinatay niya ang kanyang telepono. Hinila ang isang lumang typewriter na matagal na niyang iniingatan at sinimulang isalaysay ang lahat. Mula sa pagbebenta ng taho sa palengke, ang mga pagkakamali at pagkatalo, hanggang sa araw na nagwagi siya laban sa mga hamon ng buhay. Bawat pahina ay punong-puno ng detalye ng kanyang pakikibaka at inspirasyon. Hindi ko akalain na magiging manunulat ako, sabi niya minsan kay Joyce habang ini-edit nito ang unang draft. Ang alam ko lang noon, maglakad habang naglalako. Pero kung ang kwento ko ay makakatulong sa iba, masaya na ako. Ang librong Sa Tsinelas Nagsimula ay isang pagninilay sa kanyang buhay. Kung paano ang isang simpleng tsinelas, ang parehong sapatos na sinabihan siyang jologs at mukhang namamalimos, ang naging simbolo ng kanyang paglalakbay. Pagkalathala, agad itong naging bestseller. Nabasa ito ng libu-libong tao sa Pilipinas. At di nagtagal, isinalin ito sa iba't ibang wika, Ingles, Hapon, Espanyol, at kahit Mandarin. Sa bawat bansang pinaglabasan nito, lalo pang kumalat ang kwento ni Ezekiel, nagdudulot ng inspirasyon hindi lamang sa kanyang mga kababayan, kundi pati na rin sa mga dayuhang hindi pa siya kailanman nakilala. Habang abala siya sa pagsuporta sa kanyang mga proyekto at sa pagsusulat, dumating ang isang hindi maiiwasang trahedya. Isang gabi, natanggap niya ang tawag mula sa kanyang mga kaanak sa San Marcelino. Pumanaw na si Aling Norma, ang babaeng nagtaguyod sa kanya, nagpalaki sa kanya, at nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng kababaang loob. Agad siyang umuwi, at sa kanyang pagdating, sinalubong siya ng maraming tao. Hindi lamang ang mga kapitbahay, kundi pati na rin ang mga taong hindi niya kilala, na nagsasabing si Aling Norma ay naging inspirasyon din sa kanilang buhay. Sa burol ni Aling Norma, libu-libong tao ang dumalo, hindi lang mga kaanak at kaibigan ang nandoon, kundi pati na rin ang mga dating benefactor ng Tsinelas Loan Program, mga magsasakang tumulong sa organic soy production, at maging mga guro at mag-aaral na dumalo sa Roldan Learning Hub. Ang bawat isa ay nagdala ng kanilang sariling kwento kung paano
Sa isang paraan o iba pa, naging bahagi ng kanilang buhay si Aling Norma at si Ezekiel. Sir Ezekiel, kung hindi po dahil sa Tsinelas Loan Program, hindi po kami makakapagtayo ng maliit naming tindahan. Utang na loob po namin yon kay Lola Norma, na laging bukas ang bahay para magbigay payo. Sabi ng isang mag-asawang negosyante mula sa baryo. Sir Ezekiel, si Lola Norma po ang unang tumulong sa akin noong wala akong pambili ng school supplies. Ngayon po, isa na akong guro. Maraming salamat po sa inyong dalawa, sabi ng isa pang bisita. Nang tumayo si Ezekiel upang magbigay ng huling pagpupugay sa kanyang lola, halos hindi siya makapagsalita. Tumitig siya sa kabaong at marahang hinaplos ang kamay ni Aling Norma. Lola, wika niya, lahat ng ito dahil sa inyo. Hindi ko ito magagawa kung wala kayo. Maraming salamat sa lahat ng sakripisyo. Kayo ang unang naniwala sa akin kahit kailan hindi ninyo ako pinabayaan. Matapos ang ilang buwan, bilang pagkilala sa legasya ni Aling Norma at ni Ezekiel, nagtayo ang pamahalaang lokal ng isang rebulto sa gitna ng plaza ng San Marcelino. Ito ay isang rebulto ng isang taho vendor na may hawak na malaking taho container. Suot ang pamilyar na butas-butas na tsinelas. Sa paanan ng rebulto, nakaukit ang mga salitang, "Ang bawat maliit na hakbang, kung nilalakad ng may puso, ay magdadala sa iyo sa malayo." Hindi nagtagal, dumating ang oras na si Ezekiel naman ang pumanaw. Ngunit iniwan niya ang isang pamana na hindi mabubura. Sa bawat pagbukas ng bagong Roldan Learning Hub sa ibang probinsya, sa bawat binibigay na microloan sa mga nangangailangan, at sa bawat librong binabasa ng kabataang nangangarap maging entrepreneur, nananatili ang alaala ni Ezekiel. Siya ang nagsimula sa tsinelas, ngunit nagtapos sa pag-iiwan ng sapatos para sundan ng iba.